Narito na ang programang pinakaaabangan ng mga Tugigarawenyo. Programang magbibigay ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano, proyekto at mga serbisyong mas nakikita, serbisyong mas nadarama at serbisyong mas maaasahan. Hatid sa inyo ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw sa pamumuno ni Mayor Myla Rosario S. Pinque. Magandang hapon po sa ating lahat at nagbabalik po ang programa ng Pamahalaang Panlungsod ng Tugigaraw dito po sa RBC at ganoon rin po sa ating official Facebook page, ang Tugigaraw City Information Office. Isang oras muli na talakayan para po sa mga aktibidad na isinasagawa po ng Pamahalaang Panlungsod ng Tugigaraw sa pangunguna po ng ating butihing alkalde, si Tugigaraw City Mayor Myla Rosario S. Pinque. Ang ibabahagi po namin sa hapon po na ito. Ako po ang inyong lingkod sa isang oras na talakayan, Efren Reyes Jr. At syempre, kasama din po natin ang ating partner, si Kuya TJ. Magandang hapon. Magandang hapon, kaserbisyong Efren, at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. At mapalad na naman tayo, mayroon naman tayong isang paunahan ng pandangal, kumbaga, ay guest pada dito. At malaman natin kung ang inyong po kanyang plans, projects, and activities sa kanyang departamento. At yan, i-introduce sa ating ngayong hapon ni kaserbisyong Efren. Ayan, maraming salamat Kuya TJ. Actually, nitong mga nakalipas na linggo at until now, ay nagpapatuloy itong kanilang isinasagawang pagsasanay para matulungan yung ating mga barangay responders, ayan, sa usapin po ng pagtugon sa sakuna dahil kinakailangan ito na madagdagan yung puwersa para sa mga first responders natin kasamang TJ. So sa pamamagitan nito ay nabibigyan ng karagdagang impormasyon yung ating mga kababayan sa kung ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat gawin kapag sila mismo itong naka-witness, nakakita ng isang sitwasyong nangangailangan ng agarang tulong. Para sa mga karagdagang impormasyon ay masaya po naming ibabahagi sa inyo. Nakatuwang po natin sa episode na ito, walang iba, ang head ng Tugigaraw City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Dr. Roderick Ramirez. Doc, magandang hapon at live tayo ngayon dito sa RBC. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon po sa inyo, Kuya TJ, at saka Efren Reyes. Sasabihin ko, bata junior sana eh. Dadagdag ko pa eh. Siyempre, pag Efren Reyes, may bata pa kasama. Magandang hapon. Oh, it's nice to be back ho dito sa RBC. It has been the home of Ikonsulta kay Doc for how many years? Yes, for Doc. 8 years, if I'm not mistaken. Naging bahay po namin ito na every Saturday we have programs for Ikonsulta kay Doc sa aming kupunan sa Rotary Club of Tugigaraw. So, magandang hapon po. Thank you for inviting us to shed light para madinig po ng publiko ano po ba yung mga programa na pinapatupad po namin para mapalagana po ang serbisyo ng Tugigaraw City LGU. Ayan, maraming salamat Doc sa pag-join dito sa ating discussion ngayong hapon na ito. At bago natin isa-isahin yung mga barangay na pinuntahan na nga po ng ating team, ano po ba itong tinatawag natin na Emergency Medical Responder Course, Doc Ramirez, sir? Actually, before I discuss what EMR is, I would like to inform the public kasi ang Tugigaraw po, we have one of the highest, if not by capacity, by population ng motor vehicular crash. Hindi na ho natin tinatawag po yan na vehicular accident, sa motor vehicular crash. Ang dami po nating yung aksidente. Iba nga, they have an average of 70 motor vehicular crash in a month. So isang area lang yun We have 4 clusters actually. You see we have 4 clusters. Eastern, Northern, Western, at saka yung sentro. So, bakit ko ginawa ito natin? Because there's a need. Hindi po pwedeng kami lang eh. Ano bang tinatrabaho po namin para malaman ng publiko? Naghahatid po kami ng pasyente na magda-dialysis. Alas 5 pa lang po, naka-ready na po yung mga tao ko. Dapat alas 6 nandun na sa dialysis center. Tapos susunod, dapat alas 7 nandun na yan sila. Nadala na yung iba for radiotherapy.
Tapos may chemotherapy pa. Iba pa yung responde nila. At napakadaming request for medical standby. That alone, hirap na hirap po. Kumbaga sasabihin na natin, sagad na sa sa response ng tao namin. Actually, alam mo, TJ, alam mo, magpa-change oil kami ng ambulansya. Every 1.5 month ang change oil namin ng sasakyan. So, gamit na gamit talaga. So, we have been providing a lot of services to the public. Ngayon, kung i-provide services to the public, ngayon, ito ang tema ko. Nung nasa Bureau of Fire pa ako, this is yung sinasabi kong linya. We want to bring the services of the local government unit to the doorsteps of the barangay. Paano? Kandakan sila ng training. Such as emergency medical response. Actually, three trainings yun magaganap. Okay? Ngayon, 5 days po, so nag-start kami ng basic life support. Nagturo kami paano mag-CPR sila. So the need. Although hindi naman po lahat ng ng tao po natin ay masi-CPR. But mas marami pa rin yung trauma secondary to motor vehicular crash. Napakadami po nun. Okay? So, ano pa ho yung bandaging and splinting, patient handling, lifts and carries, ginagawa po namin yan. So, we try to do that to teach yung ating mga taga-barangay to respond. Kasi, in actuality, ito yung na-find out namin because last year, napunta ko kami sa Tabuk, we had a seminar with them for the planning and we learned na ang dami na pala nilang nire-respondian na hindi na po umaabot sa hospital kasi minor cases lang naman. But which is good. Okay? Ang laking tulong yun sa amin kaysa sa tatawagin mo pa na nagampanan nila. So we have to teach them for the proper methods. Okay? So alam naman lahat, I've been in this business since I was a surgery resident sa CBMC. So noon, sino lang nagre-responde? Actually, nagre-responde noon, BFP at saka PNP. So until nagkaroon ng program ang Department of Health, which is Stop Death, na isama ang mga doktor at nurses at other personnel ng CVRH. We were the ones responding. Ang dami namin pinunta mass casualty response incidents from Piat, Solana, meron pa ho kami papuntang Enrile, ang dami ho namin, tapos meron, ang dami, as far as Isabela, we went there. Okay? So ngayon, gusto namin maituro sa barangay ito, kasi nga ang taas ng incidents ng motor vehicular crash natin. Madalas yan, at pinakamataas pa dyan ay motorsiklo, at pinakamataas dyan, kabataan. Yun ang natin. Kaya kailangan natin maturuan sila even within the inner sectors of the barangay. Nagkakaroon ng motor vehicular crash. Yun ang marami. Yung Doc, balikan ko lang na kasi si Doc kasama din namin kasi maano to sa media, malapit, no? Yeah. At nung pag may immersion no ng at saka medical mission nakasama si Doc. So tumpak yung position mo, Doc, ngayon di sa tanggapan mo ngayon dahil isa kang medical profession ay nandyan ka. So dito to naman sa mga barangay, Doc, kasi meron yung mga committee on disaster. So kumusta naman yung kanilang yung pong pakipagsang-ayon sa inyo, lalong-lalo na sa training, kung ganito na mayroon pong disaster na mangyayari sa ating lungsod, Doc? Actually, nagpapasalamat ako sa barangays po ng Tuguegarao. For the last year po, let me discuss last year what happened. We had 12 typhoons last year. Okay? Magkaroon tayo ng Typhoon 1 na ang number of meters was 28 meters na naka-open 7 gates yun, di ba? 7 gates, 4 meters per gate. Di ba? 28 meters yun. But despite of that, hindi tayo umabot sa kahintulad ni Typhoon Ulysses. Bakit? Kasi nga, unang-una, open, walang ulan sa north ng Cagayan. Next, dito lang halos ang ulan. Dito lang sa area natin, pati Northern Isabela. Next, ano pa yung mga natutunan natin sa kasi paibaba ang bagyo. Iba-ibang pasok ng tubig. Bakit? It would always depend sa sa structures na established, sa drainages mo. Meron yan meron tayong sinasabi na what are the different factors that would cause the flooding for Tuguegarao. Unang-una,
yung silted na yung river natin. Cagayan River. Una. Okay? Meron ba nagbukas ng dam? Magat Dam. Meron ba bang tubig nang galing kay Pinakanawan River? Okay? Meron bang talagang tubig na nanggagaling kay Cagayan River coming from the different provinces? Kasi papasok sa atin yan eh. Okay? Yun ang mga ano natin. Mga ibang tributaries, Doc. Di ba mga tributaries papasok sa atin. So marami yan. And natutunan ko yan. Marami sa kakaikot ko. Kasi pag bagyo, alam mo, Efren, I make it personally dapat pumunta ako kina kapitan. Okay? Ito yung malaging binaba. Yung kapitan ng 3 linaw. Oo. Bakit hindi ko ba't kailangan puntahan yun? Kasi tinicheck mo, dati si Linaw East unang babahin. Kasi nag-work naman yung drainage nila. Si Linaw West naman ang binabaha. But because of the bypass, di ba may bypass tayo, makikita mo napakataas ng bypass eh. Yung bypass road na yan, pag makikita mo yung labasan ng tubig, nandun na sa may higit 1-story building na doon sa may gym nila. So para magiging, to make it, sabi mo, parallel, okay, o ang trajectory dapat niya perpendicular sana doon sa may bypass road. Meron kang Carabao pathway, nakukunti lang. So, tinanong din tayo ni Mayor, sabi ko, we have to make a deep canal para dire-diretso papalabas doon sa pathway para yung tubig makalayas talaga. So, para hindi mababaha ang western side of Tuguegarao, Linaw particularly. So, nakita namin yan. Tapos, punta tayo sa Balsain East. Yung punta si Cap Jimmy, Cap, ano natin? Ano bang kailangan? I always make it a point to ask them, ano pa po may bibigay namin? Okay? Ano pa bang may siservisyon o may tutulong namin? So, Cap Jimmy, sabi niya, so appreciative of the effort na magtanong ka. Kasi, I got to learn, yung mga dating baha, hindi naman dati silang ganun binabaha. Why is it binabaha? It's because itong Pinakanawan River mo rin di ba? Tapos, pag malakas yung pressure ng galing ng river flow ng Cagayan, nahihinder ang pasok ni Pinakanawan. So, umaapaw sa kanila. Tama? So, nakikita nyo naman yan So, maraming areas, maraming kapitan, si Kapitan Jason, si Kapitan Bailon. So, yan ang makausap ko. Kasi we try to, may minomonitor namin yung overflow bridge lagi. So, these are the things you get to learn sa kanila. And going back sa programa namin sa barangay, kailangan talaga, actually, it should be a hand-in-hand partnership to dapat with, with the CDRM ng barangay. Kasi ang first responder mo, sa halos maraming sakuna o aksidente mo, dapat itong barangay. Okay? Why barangay? Kasi dapat disaster resilient din sila. May risk reduction din sila. Hindi po pwedeng iaasa mo lahat yan sa sa DRRM mo, yung mga rescuers natin. Sila din. So kaya nga napakaganda, ang tulong-tulungan na nila, sila gumagawa na naman, sila na mismo nagkukusang preemptive evacuation, inaalisan nila yung mga tao. Ako naman, sa akin namang posisyon, train ko sila. I provide them training from the trainings I've done for so many years from sa National Fire Training Institute. Ginagawa kong training po sa regions na nag-i-assign ako, 1, 2, 3, CAR, Region 4A, Region 4B, NCR, hanggang BARM, Region 6. Okay? So yan po, kinakanta ko rin sa kanila. So, improve tayo na improve. So, I get to join mga seminars, trainings para mas ma-improve po yung ating serbisyo may bibigay. Maituro ko at ma-improve ng ating mga kabarangay. At marami pang actually ngayon this year, alam ko aayusin si Bunton Bridge. So yung sinabi Bunton Bridge, you can only have 3 big trailers na nandun para ma-prevent yung talagang magka-problema. So, we are trying to develop responders from the western side also para kung merong maaksidente doon, may nagbungguan, mabilis namin ma-extricate. Kasi ang layo po namin. So, kung nandun ka, bibase mo sa People's Gym, ang layo yun papunta ng Bunton, di ba? Samantalang kung magpwesto ka kay Barangay Bunton o kay Barangay Pardo, di ba? Nandun ka, okay, Barangay Paluwasor. Ang bilis mo matutugunan yun. So, inaano ko ngayon, dinivide ko na po ngayon, we're trying to increase. So, hoping
na mas maging cooperative po yung mga barangay sa atin. Ang gusto namin sana maging 6 clusters rather than 4 clusters. Madagdagan daw. Madagdagan. Oo. So you have the east wherein you start from Namabalan Sur up to Libag Norte. Tapos ito namang from Kapatan, Larion Alto, Bajo, Cagay to Tansa, Pengeruyo, Leonarda, Carig, 2 Carig. Tapos paikot ka ng government center. That would be northeast. Tapos yung northwest mo, Linaw, hanggang aabot ka Kibagay. O di, meron na. You already have 3 clusters. Oo. Ang next cluster mo is yung west. Itong west from Ugak, di ba highway yan eh. West yan eh. Ugak Sur, Ugak Norte. Tapos paikot ka kay Buntun, may Palua Sur, Palua Norte. Paikot ka. Hanggang Katagaman. yung 3 Katagaman. That is the west side. Para maano namin, mas mabilis kami mag-respond. And the last, Centro 1 to 8. And yung separate natin si 9, 10, 11, 12. Kasama niya 3 Karitan. Karitan. 3 Karitan at si San Gabriel. So para ito, mas mabilis makaresponde tayo. So ang inano namin, hopefully, maayos yung mga ambulansya na namin. Pinapaayos ko na yung mga ambulansya natin. Okay, pinapaayos na natin. Marami tayo. Kahit na everyday ginagamit, yung mga dati, ayusin, i-refurbish pa para makabigay serbisyo para sa tao sa Tuguegarao City. Pero sa training natin, Doc, is inumpisahan muna natin ito dun sa 4 na cluster. No, I started it with the 6 clusters. Okay. So, 6 cluster na yan. Kasi ang hirap pa rin magturo na napakadami. Okay. So, kung 8 sila, ang may siyam lang dyan, ang magiging siyam lang dyan, yung itong sinasabi nating North Eastern Cluster. Siya yung may siyam. The rest, 8. Kasi 49 barangays tayo, di ba? Yes, If you divide it by 8, may isa dan, 9 ang barangay. Yung barangay. Sila ang ginawa kong medyo sobra. Yun. Lahat na is pantay ng 8 barangay. Lahat pantay ng 8 barangay. So, yung ngayong linggong ito, Doc, nasa ang cluster na tayo at pang ilan na po ito? Ito yung pang-6 na linggo na natin na training. So last na ito, 6 cluster. Ito yung sentro 1 hanggang 8. Nandun po kami sa MOV. We started, nakiusap muna kami kay Cap Jamie. Doon muna gawin namin kay sa Balsain East. Tapos later on, nanon sila para mas malapit. Doon na lang ginawa namin sa MOVA. So, kinalak namin, kanina kakatapos natin ang motor vehicular crash management. So, mag-extricate, magtanggal ng helmet, maglagay sa backboard, strap the patient, apply cervical collar. Tinapos namin for the whole day kanina yon. Okay. So, dito, Doc, maliban dun sa sitwasyon, scenario, na yun yung simulation natin na about sa motorcycle accident, ano pa yung mga scenarios na na-involve dito or actual na ginampanan ng ating mga participants yung isang event na sila yung nag-response doon, Doc? Actually, pati bandaging and splinting, paano pa mo yung fractures? How do you manage the fracture? Kasama yon. Although hindi na po ako doon sa nakasanay ng iba, they use a triangular bandage. Nasanay po ako ever since na maging doktor po ako. Kahit na intern ako, we use the elastic bandage. Yun po ang tinuturo ko. It is a CPR, even with the use of the AED, automatic external defibrillator. So ginagamit po natin yon. So nagtuturo kami. So isipin mo, kung 6 personnel per barangay, 6 times 49, so, ganun ang karami tinray namin. Pati sumama pa yung mga ibang kapitan. So, proud ako doon sa mga kapitan na who joined the training. Kasi gusto din nila na ako kapitan, I could also lead for the training. Magiging trainer. At dadagdagan pa ho namin yan. Ang isa pa ho namin magiging project yan, gagawa ho kami ng training, nagagawa kami from the indigenous rescue material. Alam mo yung blue na drum? Yung blue na drum na yan, naging project ko yan noon pa, nasa BFP ako. Kinakanta ko yan, ay umabot ako hanggang dulo ng Pilipinas po dyan. Ginagawa namin extrication device. Yung extrication device na nabibili ngayon, actually, poor ang quality. Samantalang yan tatagal, kasi kami-kami lang ang nagtatahi niyan. Kami nagbubutas, lahat. Yung natitira doon sa drum, ginagawa naming splints. Ngayon,
Gagawa din, tuturuan ko sila gumawa ng backboard, spine board. Magkano lang ba ang plywood? Di ba? Napakamura ng plywood. So pag gumawa tayo doon, may natitira, di ba? 4x8 yun. Ang kailangan mo lang is 2x8. 2x8 lang naman. Hatian mo No. na lang yan, ano, Actually, hindi pa nga 2 eh. Oo. Actually, hindi pa 2. Okay? So, yun ang gagamitin. So, ganun pag ginamit namin, so, mas madali ngayon mag-manage sa pasyente. So, meron kami magagawang splints. Di ba? So, para doon sa mga may fracture or doon sa may mga nagkaroon ng sakuna doon sa motor vehicular crash. After that, ituro ko rin paggawa ng traction device. Ginawa ko yun eh. I hope na pwede nga lang may pakita ko sa inyo sa the traction device para makita nyo what I've been doing for the past several years with the Bureau of Fire. Ano yung managawa. Tapos, we're starting to... Ang kapalit po nito, ito po kasi inaano ko naman na nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kapitan. Kasi po, nung sinimulan ko to, wala po yung budget. Okay? Sila po nagpapakain sa amin. Okay? Which I really enjoyed it. Alos puro gulay po ang pakain po nila sa amin kasi alam mo naman, nung Pasko, ang dami nating kinain na, alam mo na, pampabata, di ba? So, ang daming puro, ni-request ko sana kung puro maraming vegetables tayo nakakainin. So ngayon, palitan ko yan. Susuklian ko po yan. Suklian ko ng training. We're gonna have 2 more trainings for them. Yes, sir. Tapos, yung pangatlong training, supposedly, gagawa po kami ng training for the trainers training. Isa galing sa isang barangay. I have to choose. Okay? Mag-i-exam sila, titingnan ko sino yung capable. So, pag makasama mo to. Yung mga taga-barangay na yan, magiging trainer yan. So, you train and you train and you train them. Okay? Tapos, by July, meron tayong sinasabi nating Rescue Olympic Month. So, gagawin natin is one of the activities na natin. So, ang gagawin po natin dyan, kasi na-train na ho sila for Community Fire Auxiliary Group with the BFP. Alam mo naman, galing ako dati sa BFP. So, formerly regional director. So, kausap ko yung mga kasama ko at alam mo, nagtagal ako dito sa Region 2. Sabi ko, they need to have trainings for CFAG. So, sabi ko, gusto nila nun para, TJ, 22 lang. Sabi ko pa 22, gawin mo na 49. Finortinay namin. Ginawa namin 49. Para lahat ng barangay. Para lahat ng barangay matrain. So, luckily, nagkaroon tayo ng representative, si Balsain East, under the leadership of Cap Jimmy Pagulayan. Nagkaroon po tayo, so may sasama yon. So, we want it more na ma-increase. So, some part ng Rescue Olympics would be bucket relay. Tapos, mag-extinguish kami ng fire using the fire extinguisher doon sa mga fire pit. After na namin sa may fire pit, tapos mag-ano kami ng turret, titirahin namin, may certain target kami, titirahin yon. Tapos meron tayong lifts and carries. Magbubuhat sila. Different lifts and carries they have to perform. Tapos, motor vehicular crash management, patient handling that would include the bandaging, sprinting, then later on, CPR, basic life support, gagawin nila. And yun po ang gagawin natin for 2 days for the 6 clusters. Gagawin natin yun. So, I will be inviting you that for July. Sa July yun. Gagawin natin yun para mas maging maganda yung effort ng city, may pakita na all our barangays are capable of responding, the barangays are capable of providing help sa mga constituents natin. So sa Rescue Olympics natin, Doc, per cluster po ba ito or per barangay yung... Per cluster yan. Okay. Kasi So, hindi pa natin gayang gawin na per barangay, so per cluster. So para makita natin, magawa po natin na pag per cluster po natin, pag nag-per cluster tayo, makikita din natin yung banding ng mga barangay. Dalawang per barangay. Yung nga lang, may sobra tayo. That would be yung cluster ng North Eastern Cluster. Merong may sobra tayo. But again, kahit na meron tayong sobrang dalawa, divided naman sila into events eh. So, dapat nandun. So, I will be inviting, we'll be scheduling it on a Saturday and Sunday
para hope makapunta kayo at paano. So I don't know if this would be the first amongst mga ano natin. I hope na mapatupad. Nagawa namin to last year. We did it. Kami. Yung mga teams namin, Team Alpha, Bravo, and Charlie ng mga DRR mo, ginawa namin yon. So in the hope na magawa namin. So by June, magkakaroon kami isang training para yung matinray namin, medyo ma-review kung anong gagawin nila for July. Doc, kasi sa per barangay, Doc, meron naman yung committee chairman on Yeah. disaster na isang konsehal yun Yes. So, yun, pwede yung i-touch natin at sila yung mag-a-attend kung... Actually, meron kasama sila. They attend. Nandun po sila. They attend. Nandun po. Puma-attend po sila sa atin. Although merong mga iba hindi nakaka-attend, pero mas marami, we enjoy them. So, sino pa yung susunod natin? Alam mo, friend, ito yung ano ko na matrain sana lahat ng hotels natin. Makapag-train kami sa hotel. Ang una naming hotel no, nasa BFP ako, ginawa namin, is Hotel Roma. Nakandakan namin ng training yon. So, ang dami na nating hotel dito sa Tuguegarao. Ang dami nating bisita. Meron tayong mga sports competition nangyayari dito sa Tuguegarao. So, dapat man lang, ito dapat yung one of the slogans ng Tuguegarao, you are safe in Tuguegarao. So kung kunyari may sakit ka sa puso, yung Tuguegarao hindi ko pa natitikman yung pansit batil patong na diabetic ka pa pala. Tumaas ang BP mo, something happened medically, merong magtatakbo sa hospital. At hindi lang yun. Before, isa lang ang AED natin sa Tuguegarao. Ngayon, 5 na po. That's under my leadership. Binago po namin, increase namin yung AED, and at the same time, dinagdagan po namin yung mga gamit sa loob ng ambulance. So meron na tayong cardiac monitor, meron suction machine tayo, meron tayong AED, tapos meron tayong pocket nebulizer. So improve pa natin yun. Papadamihin pa namin yung gamit sa loob ng ambulansya para mas makaresponde sa tao natin. Habang nandun sa daan, sir, tinatakbo na bago punta sa ospital, nandun na yung first aid. Nandun na yung management. So actually, yung in a strict sense, pag sinabing first aider, yan yung nagbigay ng unang lunas na hindi naman siya responder. That is in the strictest sense of what a first aider is. Now, if you're already an emergency medical responder, now later on, dinedevelop natin, magkaroon tayo ng basic EMT from which magtuturo, nakausap ko yung mga medical specialist na kung po pwede, we take a video of them, na video habang nagle-lecture, tapos i-present namin yan para sa isang module. So, para nagagamit namin, para train kami. So, pati yung sa barangay, matitrain na rin doon. So, ito, I would tell you, this provides, paano bang, mas merong kang accomplishment. Ang hirap kasi yung naging speaker ka lang Kinuha kang speaker, good for 2 hours. Diba? Nagsalita ka. Makikinig sila yan. They get to be interested, yes. But after that, what? May follow-up ba? Wala. Nagkaroon ba sila interest na gusto namin mag-training? So ngayon, we're reaching out to the college students. So marami na meron nagre-request sa CSU sa amin. 2 CSU, si Carig at saka si Andrews. Caritan, si Andrews. Okay? So yun, nag-ano natin sa St. Paul. Nagpasabi na rin si St. Louis, from which na gusto namin turuan ng mga student leaders nila. We reach out to them. So ganun ba rin will be lecture. Kahit na marami sila, full force yung mga tao namin for the skills. Magtuturo sila for the skills. So ganun ang gagawin. So yung mga tao din namin, increase namin ang level of trainings ng mga ibang tao namin, o lahat ng tao namin, I mean, para pag nagkaroon kami sa barangay, ay sa mga schools, mas capable. Okay? At malano na kung na-develop ko pa na yun nasa barangay, natutulong sa akin. So, accomplishment also with the barangay yun. Diba? Kaya nga, ang CDRR mo, it's not just a response team. So, dapat may partnership kami with GSO kasi kasama namin yan sa Baguio. Kay engineering, kay Senro. Diba? Kami magkakapartner kami. Kay CSWD. Kami yung magkakapartner. PNP. Diba? PNP, PFP. Diba kami yung magkakapartner So, we work hand in hand
So gusto namin mapalaganap yung mga ganyang aspeto. Doc, gusto ko lang ding idagdag sa ating usapin. Are we planning din po yung sa mga old trees natin na near highways? Actually, ito yung program namin ngayon, this coming March, na magpo-pruning po kami ng mga puno this coming March, yung mga lumagpas na po sa highway. Okay, mag-pruning at saka endangering yung mga cable natin, mga kuryente natin. So, nagpa-send na po ako ng letter. By Monday, makakaraming contingency planning na workshop. Ganong gagawin namin. So, umaga, makikita-kita kami sa office namin sa CDRMO. That would be on Monday. So, after 49 barangays, I will be including the Senro, GSO, Engineering, TCIO, POSO, pati si POSO, si Barangay Affairs Office, si Mr. Gerald Valdez. Okay? So, kasi kasama siya because he is the, how would I say, liaison ba siya for the Barangay. local government unit to the barangay. So, tapos, syempre, DPWH at saka si Kagelco. So, identify namin by, after that, that would be March 2. March 3, identify namin ni Engineer Kendrick Kalubaki kasi maglalagay kami ng mga signages for yung sa safety ng pagdadrive. Kasi ang dami nating lugar dito na hindi maganda ang road, kulang ng safety signs. Kasi katulad sa Kedadda, kurbada, dapat yan, pag kurbada ka, dapat meron yang may elevation siya para hindi pag dumulas yun, papasok sa loob ng barangay. Dapat there's an elevation yan eh. At least you can have a 10 degree elevation. Parang pag kumukurba, na ipupush yung sasakyan towards the path ng National Highway. Hindi yung pag preno mo, pupunta ka doon sa mga kabahayan. Mas malaking aksidente yon. And we found it out na nag-check po ako sa command center natin kay Mr. Jonathan Marcelo. Tiningnan namin. So, kaya yung ginawa naming seminar for the barangay sa Tabuk, nagsalita po si command center natin, yung nakita mga videos, mga aksidente sa Tuguegarao. Napakadami. Tapos, nagsalita din po si Mr. Art Blaquera about paglagay natin yung mga tamang barindilya. Yung mga barricade. Kasi iba, nakapasok na yung mga bata, nandun pa rin sa gitna. Okay? Paano yun? Minsan, inabutan ko yung gabi, nandun pa rin. I came all the way from Kawayan. Pagdating, nandun pa rin. Sabi ko, dapat naihila mo na yun, naitatabi mo na. Hindi mo dapat kasi wala nang pasok eh. Di ba? Magkukos ka ng accident, napipil off na yung mga reflectorized sticker. Tapos next, si Attorney Ikin na yung laws to govern yun sa mga pag-responde po natin. So nandun po ang wisdom po nung ginawa po namin last time kasi we took note of the number of the motor vehicle crashes. So tinanong ako bakit ngayon lang kasi nung Pasko lang namin natapos talaga kasi sa dami ng bagyo, 'di ba, tsaka ng ulan. Doc, maano ko lang doon sa actual na accident, no? Paano 'yun? Ano yung protocol, Doc, doon? Kasi nadaanan ko yung nadisgrasya. At pwede pang kumbaga dalhin hindi sa tayo ospital. makatawag ng rescuer. Pwede ba na itakbo sa malapit na ospital? Ganito po yan. The first thing is call for help. Ano po ba pinano natin sa publiko? The number is 0917-311-3500 or 0917-773-3500. Please remember those numbers. Okay, yan ang importanteng numero po. Huwag nyo na pong kunin number ko, kunin number ni Mayora. Gising nyo pa si Mayora, tulog na. Kumbaga, naka-phone book na lang. Dapat naka-phone book na yan. Yan yung Nakasave emergency mo. Yan yung pagpindot mo ng one, inando na Hotline agad. talaga na. Hotline na agad natin. Bakit kailangan natin yan? Why do we need to do that? Ito ang sa akin. Bakit napaka-importanting gawin natin yung mga bagay na yan. So, the reason there is, pag tumawag ka, sila natatawag doon sa makinaukulan. And the city should know what's happening. Okay? Hindi po pwedeng hindi. So, ginigising nila lahat kundi man, let's rephrase that, sila tumatawag sa iba na mga responder natin. So, kinakailangan. So, pagtawag nila, mas maraming maganda ang response. Next, pagdating na
they try to cordon the area, they stop the bleed. So, ang tinuturo ko, whatever it is stop the bleed. Kasi kahit na gawin mo CPR, naku, maniwala ka, kung dulo-dulo na tumutulo ang dugo, o di maubusan din ang dugo, baliwala rin, di ba? Yes, Doc. So, nakikita na, tatakot sila. Kaya po, ako, ang promesa ko po sa mga barangay, bibili po kami ng gamit para sa mga barangay. Tuturuan ko sila magkaroon ng equipment, gagawa kami ng mga equipment, okay? Paggagawa po namin ng mga equipment, tapos sila rin po ay gagamit nun. May iwan po sa kanila at bibili pa po kami ng ibang gamit na gagamitin po nila. There's a lot of things that we could really do. Actually, yung indigenous rescue materials pa lang, marami nang magagawa yun, marami nang tulong na may bibigay yun, di ba? So ngayon, bibili pa kami ng gamit. So all those things, okay, gawin namin, we would bring, again, I would like to bring the services of the CDRMO to the doorstep of the of the barangays. Bakit? Kasi sila ang tunay na first responder. Sila dun within their areas, di ba? Yes, Doc. Doc, malala ko na nagkaroon din tayo ng ganitong activity para sa ating mga kabataan, lalo na sa mga nasa senior high school. Kamusta na yun, Doc? And paano ito nakatulong dun sa pagre-responde natin? Actually, unti-unti naman yun na-start na seminar. Kasi kulang yun eh. Kasi hindi naman pwede mawala yung mga estudyante na matagal. It should be phases dapat. So, kunyari, matuto sila mag-bandaging and splinting, matuto silang lifts and carries, matuto silang mag-CPR, matuto ng patient handling. Those are the things dapat matutunan nila. So, one thing I would like to mention, nung ginawa namin sa Western Tuguegarao, alam mo maganda doon, sumama yung isang group of students na sila Katagaman National High School na nag-OJT sila, nandun sila sa Katagaman Pardo. Okay? Sumama sila sa training. So which is well and good. So at least nakuha nila yung full course of the training, maintindihan nila, alam nila. Kasi ang hirap din minsan the bits and pieces of training lang. I've been through that system. Turuan mo lang ganito, turuan mo lang ganito, turuan mo. Ang hirap i-emerge ba? Samantalang pag itinuro mo ng buo, you get to learn para saan pala yung each and every rescue procedure, first aid procedure that is. Kasi anong mangyayari kung magsasalita ka, magtuturo ka, 100 estudyante, 5 lang gusto mag-CPR. Di ba? Wala, hindi, it's not sayang oras. It's not profitable. So, inaano namin, sumulat sa akin ang this March sumulat sa akin si CSU Carig na magtanong. Sabi ko sa kanya, ma'am, parang ang iksi naman, why not make it 3 days? Gawin natin para mag-develop tayo na yung mga student leaders, siyang i-develop natin maging additional trainer for the university. Okay? I could sit down with them para gumawa kami ng mga evacuation plan nila, anong gagawin nila during the time, ano yung mga roles nila. So ito pa lang iano ko. I started this, I made this protocol na in Tuguegarao City Inter-Hospital Referral System during disasters, particularly sa fire. So kunyari, ginawa po namin last year to kay CUDMC. Kunyari, nagkasunog sa isang Hospital A. Tapos si info officer mo, tumawag agad, message agad sa yung mga different consultants, nag-text blast agad siya. Okay? Pag text blast mo, dapat ma-receive ng lahat nila. Dapat alarmy yung text blast. Yun yung parang yung anong ginagawa ng OCD na parang yung napakalakas ng siren. Ganun dapat. Yung magigising ka talaga. Magigising ka talaga kahit ating gabi. Magigising ka doon. So after that, so yun, nag-ano siya. So pagtawag na ano siya, mag-change protocol agad yung hospital. So from then on, mag-evacuate na sila. So pag-evacuate mo, kunyari, Barangay A is nasa area ng Karitan. Presuming so dating na si CDRR mo, kasi hospital yan eh. CDRR mo and the nearby hospital would also be there. Andun si fire, andun si police, andun si barangay. Okay? So ngayon, in reality, si TCPJH is a primary hospital. Lahat ng primary cases, dali mo kay TCPJH. Next, secondary. Lahat ng secondary, kay De Leon. Lahat dali mo kay ACE, pwede mo pa
kay Rafael General Hospital, malapit. kay Holy Infant. Those are secondary hospitals. Tertiary, ililipat mo na ngayon to kay CBMC, kay CUDMC, Divine Mercy, St. Paul Hospital. Di ba? At saka RPGMC. So pag naano mo, no, alam mo ngayon, strategically, alam mo na, pag tertiary, doon mo lang hahanapin. Doon mo lang dadalhin. Huwag ka na isalaksak mo lang pa. Dalhin natin lahat sa People's. Ma-overburden kasi ang capability ng People's is only a primary For hospital. primary. So, dapat ganun ang pag-iisip mo. Hindi dapat yung nearest hospital. The nearest hospital is not always the best hospital. Okay? We have been preaching that for so long a time. Unfortunately, hindi pa rin ganun ang nila. But the trauma hospital, the main trauma hospital that we have here in the Valley, the best, okay, ito yung referral system is CVMC. I tell you, it's still CVMC. CVMC. Okay, walang yan, natatalo yan. Kompleto sila. Andun may residente sila, may intern sila, may consultant sila. Okay? Yes, Doc. So, lahat na madadala mo yun. So, na-try namin yun sa CUDMC. It was, I called yung mga different chief of hospitals. Sir, could you participate? Tapos, sabi niya, tumawag sa akin si Divine. Sabi niya, Rick, tumawag sa akin si Doktora. Kailangan nun, sir, ito lang sabihin, sir, ito na yung scenario. Hope you could participate para makapagpadala ka ng para matest din natin if yung hospital nyo naman masusunog. We try to help each other, di ba? Tumawag din si TCPJH, yes. Tumawag din Tapos dinala natin yung So, ang maganda dito, nagtulungan. You could see the cooperation And if we practice this, I would say, this is not the first. I don't know if meron na ng ibang gumamit nito. But I would say na yung pag-create nito, pag nagawa na to, susunod nito, ganun din. Kunyari, hotel ang may masunugan. So yung mga clients mo, ililipat natin sa the different hotels. Hindi yung hayaan mo na nasunog, nandun na lang sa kalye. Di ba? Ganun na lang, bayaan mo na lang. Meron sa mga sasakyan, so alam mo na yung may patients ka at alam mo rin yung sino ba mga yung clients mo. And at the same time, patients sa hospital. So once na propagator, actually I submitted that to the Department of Health. And yung mga grupo ng emergency med doctors, so they were reviewing, Doc, this is good. Based on ICS pa yung ginawa mo, Incident Command System. So you base it there. So mas maganda. So we tried it. We'd like to try it again. Gagawin namin quarterly na ito. So we'd like to try it, to make it quarterly, para ma-proven natin. Ano pa lang to fire ang incident Fire natin. incident pa lang. Paano na kung nagkaroon ng collapse structure? So paano tayo magtutulungan? The last kong gagawin is CBMC kasi ang laki ng CBMC. Paano ngayon magdadala ng mga pasyente? Ang pasyente lang naman natin dadalhin, of course. Mga intern, hindi naman yung tunay na pasyente. Lang naman to scenario build up And ito pang maganda. With the cooperation, siyempre, kung doktor ang ka-cooperate mo, yung mga kapwa mo doktor. Magkaroon kami na merong program po ang mga neurologists natin po dito sa Cagayan, sa Northeastern Luzon, okay, sa Cagayan Valley. So meron silang pinopropagate yung para maagapan mo ang stroke. For us, all of us to be knowledgeable in stroke. Meron tayong sinasabi na Cincinnati Stroke Scale, which is yung FAST, yung face recognition, facial asymmetry, tingnan mo, nakangiwi isang muka, parte ng muka, arms niya, weakness mo on the other side naman, tapos slurred speech and time is of the essence yan yung time. Dapat madala mo sila before 4 hours and 30 minutes. Before dapat, or much earlier, kasi meron na po tayong gamot to help revert ischemic stroke. Okay? Meron pong gamot. And ano ba yung ginagamit ng PhilHealth, yung parang bayad na niya lahat? How do you call that? No balance billing. No balance billing. Yung no balance billing. Hospital. Meron na yun. But of course, pag private, syempre may additional meron. babayaran ka. Charge. But yun ang ginawa nila. And bago na kasi dinagdagan, be fast. Yung be balance, na off balance yung na-stroke, tapos eyes blurry yung paningin o nakapikit yung mata, yun hindi nila may So naging be fast. So I'm part of the
the group advocating on this. Ngayon, gumawa kami ng program. Before naging partner ko sila, I partnered with the TRU, Tricycle Regulating Unit. So, ang ginawa natin sa Tricycle Regulating Unit, gumawa tayo ng tricycle. Bakit? Tricycle. Call. Tawag. Tawag. Diba? Hindi tricycle, tricycle. Okay? Bakit natin ginawa to? Sa dami ng stroke cases, dadalawa lang po na itakbo namin. Recorded namin dadalawa. Okay? Sorry to say that, dadalawa. Kasi yun lang yung naitawag sa amin. Yun lang yung Pero yung iba, masakit ang ulo, sumakay ng tricycle din. There they are, nasa ospital. Okay? Nahihilo na dinala niya sa ospital, sumakay ng tricycle yun. So ngayon, we would like to invoke, nagagawa kami ng programa, engaging also our tricycle drivers na magiging part ng natin rescue system ng Tuguegarao. Okay? Gawin natin RST. Rescue Systems of Tuguegarao. Pero para medyo maganda yung sa pandinig, tama? So, let's make it RST. O, di ba? Pangit ng STR eh. O, di ba? Parang zero-tirang-tay yung natin eh. Mas maganda yung RST. Rescue System of Tuguegarao. So, kasama sila. CDRR mo, PNP, BFP, meron din tayo mga tricycle driver who could call us in cases na may emergency sa daan. Yun. Pag nakita pa niya na alam niya what is stroke, nakita na meron pa yung sticker na nandun na sa mesa sa Kenya. And by the way, March 6, magkakaroon po tayo yung mga neurologists ng seminar for them. Sa BSW natin at saka tricycle drivers natin. So pag meron pong doon, nabasa nila yun, when they see it, nabasa po nila yung na yun, alam nila, the tricycle driver would know, ay, dito ka sa hospital na ito, punta tayo. And they could call. Diba? Pati sa command center natin, they could call. Meron ho dalang dito, nandito ho kami, malapit na ho kami. O sabi namin malayo pa, kailangan na nahat natin siguro ng ambulansya para dito. Diba? So, anong reward na bibigay namin? Siguro, SL card. Diba? Diba? Napakasimple lang. And recognition. Then recognition. So, we bring people in this rescue system of Tuguegarao. Idali natin sa fold. Bring them to the fold. Why? Because we want to project a shared responsibility for each and every people o constituent of Tuguegarao City. So lahat magtutulong-tulong. So ibalik natin yung system ng meron tayong malasakit at kabayanihan sa bawat kasama natin. Hindi tayo standalone, hindi tayo yung tawag doon, bahala ka sa buhay mo. Hindi. Tama yun, sir, yung diba? malasakit. Ibalik natin yun. Yung meron kang malasakit, malasakit mo sa mo at sa kapwa. Sa kapwa mo. Napaka-importante yung na yun. Doc, na ko lang yung, kasi yun nga, naka-ready na lahat yung number nyo kasi merong isang bata na talagang lumaypay na. Kumbaga, tinawag lang. Pero ilang minuto, nandiyan na pa yung rescue ninyo. Yeah. So, dito sa pag-maintain dito, pag-sustain, Doc, nandun na rin yung tao, pati yung driver, nandun na, naka-ready na lang daw. Naka-ready na. And, so, ganun na lang kadali. Ganun na po. Natin, na make it a point na mas, pa tayo dapat maging, how would I say this? Dapat maging more capable ang responders natin. So, hindi po kami magsasawa, hindi po ako magsasawa. 24 hours yan, Doc. Oo, na mag-conduct ng seminars for them. Okay? Because kailangan maiabot natin itong mga ganitong serbisyo sa publiko. So, sino makapaghatid? Di yung mga kasama natin, DRRMO, di ba? Yes, yung mga rescuers natin. Actually, kahit naman sabihin, marami sa kanila, volunteers lang. Okay? Yung iba, contractual lang yun. But they're working. They're putting their hearts out para sa responde, para sa tao ng Tuguegarao. Ganun sila kasipag. Masasabi ko, maasahan ko talaga. So, yun ang natin, gusto nating paabot sa public. So, again, yung services namin na iaabot natin, ngayon papalawakin pa natin. Let's make it more varied na meron pa kasama tayong mga tricycle driver. At actually, kinandakan din namin ng training, pati even other groups like PIDEA and PNP on tactical response. Tactical medicine ang tawag namin yon. That is a short term for tactical casualty combat care. We call it
in our book, we call it a tactical med. Anong gagawin mo? Kasi hindi naman po pwedeng pumunta yung responder mo pag nagbabarilan. Sila lang ang po pwede nun. Hindi naman iilag ang bala eh. So we try to conduct trainings for them too. So nakonduct namin yung training para sa kanila. So ganun din, paparamihin natin. Also with BGMP, gusto din namin ma-reach out, hotels, banks. Actually, may kinausap na akong banks. And sana nga pati airport natin. Why would like to reach out also sa airport natin, makandakan ng training. Kasi iba yung system na yan eh. You're catering to hazmat, hazardous materials. Okay? Yung airport, may isang aeroplano, pag nag-belly landing yan, pumutok, God forbid, na it never happens to us. Something happened, disasters yan. Alam mo yung pati kabilang mga bahay doon sa may pader, baka abutin pa yan. Okay? Malaki yun. Malaki yung ano na yan. So, kakayanin ba ng BFP lang? Kakayanin ba nung kanilang fire suppression team? Baka hindi. So, since high octane yan, so there's a need for us to really sit down on it kasi dami mong itatakbo. So ang itatakbong hospital, dapat pati hospital prepared. So they would be thinking, dalhin natin sa CBMC. O, paano naman kung hindi kaya ni CBMC na? Sa dami, ilan yun ano natin. So presuming na meron ka naligtas na 20, malaking ano pa rin yun. Di ba? So these are the things that we're thinking para ito sa tao ng Tuguegarao kasi mas marami po ang trauma natin. Basically, mas marami ang trauma incidents natin other than ano nila. Yes, Doc. Doc, dun sa mga trainings na kinandak natin, based on your observation, kamusta yung feedback nung mga participants natin, especially at the very end na nakagain na sila ng knowledge on how to respond sa mga ganitong klase po ng sitwasyon na maaring sila mismo itong makawitness or maging sila yung first responders, Doc? Actually, they're very, very happy to be part of the training kasi yun nga, marunong sila, nagre-responde sila sa barangay pero yung technical know-how has to be improved. Yung capability has to be improved. And of course, kung magbibigay pa kami ng gamit, mas maganda para sa kanila. And additional trainings, mas maganda pa rin para sa kanila. We'll be providing more trainings for them. Kaya lang sabi ng isa, sir, hindi kami kasama dun sa yung sa rescue sa tubig. Ganun. Actually, we'll be bringing in some of my group mates, mga team ko, may grupo ko kami ng mga rescuers. Try to bring them in para makatulong po for itong mga natin, mga responders natin, even sa barangay. Ang isa pang gusto ko magkaroon tayo, which is Mozar, yung Mountain Search and Rescue. Kasi nung Typhoon Uwan, nakita ko pulang-pula for landslide si Sierra Madre and Peña Blanca and part na tayo ng Tuguegarao. Bakit? Kasi talaga kung nahulog yung lupa, kunyari kay Peña Blanca, sino kasunod nun? Tayo. Catch diba? basin tayo dito. Catch basin tayo. So, anong kailangan? Matrain natin yung tao natin for a mountain search and rescue. Kasi mahirap maglakad sa putikan. Ibang-iba ang akala nila, akit ka lang, hindi. Paano pagputik yan? Ang hirap mo hugutin ang paa mo. So, ganun kahirap, for someone thinking otherwise, ang dali lang yan. No. You're sadly mistaken, I tell you. So, ganun din yung pinag-uusapan namin nung maging RD ako ng Cordillera. So, nagkaroon ng landslide sa Itogon. Akala nila ang dali lang umakyat. Hindi. Na-stuck ka sa putik. Ang hirap umakyat. So, ganun din. Kung mapunta sa atin, putik yan. Ang hirap lakarin. The same thing what happened to our Special Rescue Unit doon sa may, sa San Bernardino, sa may Leyte. Ano nangyari? Ang hirap nila akyatin, hanapin kasi puro putik. Doc, nabanggit mo yung Bagyo, Doc. Yung mga, kung minsan, di ba, nasa baha po ang lungsod ng Tuguegarao. Pero yung pinipilit natin, lalo yung mga borders, ayaw pang umalis. Ano po yung advice po natin sa kanila? Actually, ngayon po, to tell you the truth, we're still burdened about that. Yung mga ayaw umalis, okay? Ayaw nila mag-evacuate. Matigas ang ulo. But I'm happy naman na ang ating mga ibang mga barangay captains ay napursigido magpa-evacuate. Napaka-pursigido nila mag-evacuate. So, unti-unti siguro nababago ang perspective ng
ng buhay nitong mga ano. So nababago at nababago, 'di ba? So yun lang ang sa akin. Yun lang ang ano ko. Pero please, sana dito sa mga estudyante ito, hindi naman namin ginagawa ito para mag-suffer kayo, but Para sa kanilang kaligtasan naman. para sa kanilang kaligtasan. And I would like to tell everyone, our lives matter too. Kasi yung buhay ng mga rescuer mo, na biro mo gusto mo paparescue Nasa kung lang panganib din in the middle of the night, Yes, dahil sir. sa katikasan Oo. lang ng ulo mo. Then may rescuer naman, kung kailan na dapat noon ka pa na ano. May Katulad oras pa. yung 2024. What happened? Lumabas siya doon sa may ano nila. Ayaw nila umalis. Lumabas siya sa pinto. Paglabas niya sa pinto nila, na-push na nung water yung pinto, hindi na siya makapasok. Ba't kapag si lumabas? 'Di ba? So kailangan ma-rescue siya. And ito ang sana maintindihan din to ng ano. Sa gabi, yan ang nocturnal ang ahas actually. And hindi naman basically very nocturnal. Pero diyan naghahanap ng pagkain ng ahas sa gabi. Sa gabi. Paano yung rescuer mo matuklaw ng ahas? 'Di ba? napahamak Ang hirap maghanap ng venom, anti-venom. 'Di ba? Hindi nila naisip 'yon, yung underwater current. Napakalakas niyan. So magkaiba yan So akala nila everything ay tubig lang yan, no? No, it's not. Hirap. Ang hirap. For a rescuer, for a seasoned rescuer, I've been doing rescue sa tubig, lalo na ma-assign ako sa may Region 3. So ang hirap, ang laki, dagat na ang baha doon. Kasi tatawid yun from Bulacan to Pampanga to Tarlac, tumatawid. Ang laki ng tubig doon. So ang hirap. So naranasan ko maigyan. So I would like to tell people na yung buhay din naman po ng mga rescuer ay napaka-importante din. So akala nila expendable. Di ba? Yes, Doc. And may dagdag ko, Doc, dahil nagkaroon din tayo dun sa integration ng gender equality, disability and social inclusion dun sa MIFUSE project natin, which is napakalaking bagay nito na kinoconsider lahat ng scenario, yung background, paniniwala, yung lahat-lahat na dapat i-consider ng isang responders para sa ganun, ma-invite natin sila na lumikas at walang makikitang any hindrance itong si resident na yun yung pipigil sa kanya kung bakit ayaw niyang umalis dun sa kanilang bahay, Doc. Actually, we had a problem with that noong 2024. Kinuha namin, galing sila doon sa ibaba ng Riverside. Siyempre, naghihintay sila doon sa North Elementary School na yung school na yun was prepared kasi the next day magkakaroon ng ng board exam. Okay? So tumawag sa amin, inilipat namin sila sa may katedral. So ano bang masama ng malipat ka sa katedral? Meron namang tents doon, meron mga na tulugan, 'di ba? Just because of religion, ayaw nila. Bakit doon daw sila, no? Saan ka bang pupunta? Mas safe nga yung simbahan, May pagkain pa dun. pagkain pa. Hindi ba? Napaka-safe nga yun. So, para bang people actually, it's not the rescuers actually, Efren. Ang rescuers, walang sinisino yan Lahat yan tutulungan. Lahat yan na nangangailangan, tinutulungan ng rescuers. It's not the rescuer, but it should be the people there to be responsive din to the issue na dapat ma-rescue sila, na dapat sila ay sumunod. Kasi kung ipipilit mo na this is just based on my belief na hindi po pwede, that's wrong. Isipin mo naman yung buhay ng rescuer. At saka paano rin yun? One thing I would like to point out is, paano naman kung just because of the gender lang ba, yan ang pag-aanuhan mo? No. Ang pinag-aanuhan natin yan, I remember this way back na sa BFP pa ako, may sinundo kami sa Sunshine Village. Ando na kami. Ang hirap kasi ang agos ng tubig napakalakas. Napakalakas. Galing ito sa may lugar ni Atulayan patungo po doon sa may di ba? Lakas ng agos. Para kaming ahas na sumasayaw sa tubig. Once nakapasok na kami kay Sunshine, ito na ngayon. Yung matanda, nakuha na namin yung bata. Aba yung matanda, ayaw-ayaw pa. Ba't ka ayaw-ayaw pa? Ililipat namin talaga sila dito sa may Consuelo Heights. Dadali namin sa Consuelo Heights. Ayaw-ayaw pa. Sabi namin, ay nanang, hindi, pahirapan pa kayo. So, pinili talaga namin. Pinilit namin. So,
Tapos, meron din yung isang matandang lalaki na ang tagal na naming ilang may 2 days na Inaalok, nakano. inaalok. Ayaw. Andun siya, inabutan siya doon sa roof deck. Andun sa kasama bubong. niya yung kambing, yung baboy, yung manok. So, naging ano dun sa- ito masama. yung Ito alaga. nakakatakot doon. Yung doon sa may roof deck, yung mga kalabas ng iron bars, nakatungo doon sa may Ay. Oh, sa rubber boat. Oo, Doc. So, anong ginawa namin? We stay, naka-reverse kami, ha? Naka-reverse kami, maintain kami. Kung hindi, wala kami ang papagtalian sa gitna, eh. Reverse kami, nilangoy nung tao ko at saka isang PNP, kinuha yung matanda. Tapos dinala. Alam mo yung kawawa yung PNP? Nakasabit doon sa gilid ng rubber boat. So, anong ibig sabihin nito? People just don't care. So, hindi dapat yung rescuer, eh. Yung rescuer knows he has to go beyond, he went beyond these limits. But dapat yung mga tao na isipin mo, Intindihin naman hindi mo iniintindi yung buhay ng rescuer. Eh. Mm-mm. Okay? Ang dami ng rescuer na namatay because katigasan ng ulo ng Yung tao. mga And I would like, rescue, I'm very much against doon sa sasabihin mo, ay hindi, hintay na lang namin yung oras namin. Hindi. Kasi last minute, magpapatawag kayo ng tulong eh. Ganun ba nangyari din doon sa Bulacan na 4 na rescuers na namatay? Oo, Doc. Oo. Di ba? O sino pinapunta sila. So what happened? Di ba? There are certain commands nagiging kung kailan sila gipit na, delikado Doon sila, na, doon pa sila. So I simply would like to say na dapat ang ino-orient taong bayan, the Yes, people, not the rescuers. Kailangan nila intindihin, Doc, na may buhay din yung kasi may isakripisyo niya yung buhay niya, yung rescue. Oo, kasi yung ginagawa ng mga tao ini-evacuate naman kayo. Preemptive evacuation naman ginagawa sa inyo. panawagan. Pero Tigasan. ang gusto nyo pa lang nila is last minute. Last minute. Wala naman siya, hayaan mo na. Paano yung buhay Mahirap na yun. Di ba? Ang dami yun. I've seen a lot of ano tag dito, pitiful stories about rescuers losing their lives na wala naman may abot ang gobyerno sa pamilya nila. Yes. Di ba? Okay. Yun ang ano doon. Ayan. Ang pinapahiwatig po dito ni Dr. Roderick ay ang partisipasyon, kooperasyon ng bawat isa dahil alam natin na siyempre ang kapasidad po ng kanilang tanggapan, although lahat po ng mga kaalaman para sa pag-rescue ay nasa kanila, pero kinakailangan po ng karagdagang pwersa kung kaya't meron po yung mga ganitong pagsasanay sa barangay, sa kabataan, sa ating mga tricycle drivers at lahat po ng mga sektor upang sa ganon ay ito nga po, maasuhan po yung pagtugon nila sa mga sitwasyon, mga emergency situations upang makapagligtas po ng buhay at maiwasan po na mas maging grabe pa ang scenario. Napakabilis ng atin pong oras. Siguro, panghuling mensahe na lamang po, Doc. Ano po yung mensahe natin especially dun sa mga yung ngayon, yung mga barangay responders natin para sa ganun ay maisapuso po nila, isabuhay yung mga bagong kaalaman po sa usapin po ng pagre-rescue. Go ahead, Doc. Actually, for the barangays, we would like to thank them for participating dun sa emergency medical responders training. Napakalaking tulong po yan na sumama po sila sa amin. And we would like to also to propagate it more. Sabi ko nga, may another 2 trainings pa sila. Tapos from the lot, kukuha kami ng tawag dito, trainers training. Para doon sa po pwede maging trainer doon sa amongst them per barangay. So pag nagawa po na natin yan, so siguro mas maganda na makaabot sa iba-ibang barangay, sa hotel, sa bangko, okay? Kasi nakikita mo naman, laging busy yung mga kasama namin eh. Laging may takbo. Bibihira yung pahinga actually. Bibihira ang pahinga nila. So, thank you for joining and giving your time to us. Hindi ko na i-mention yung hindi nakasama. Meron 2 barangay na hindi nakasama at hindi sumama. So, pero ano ko ipaabot ko lang na our team, our department would like all the necessary things to be taught para sa barangay, ituturo po namin. Kailangan namin maituro, may gagawin po namin at capacitate namin sila maigi. And even the youth, even the other agencies, handa naman po kami tumulong. Sayang naman yung capabilities that at hand kung hindi ma-share.
Okay. So, yan po ang head ng Tuguegarao City Disaster Reduction and Management Council, Dr. Or Office Dr. Roderick Ramirez, para po dito sa usapin po natin sa mga pagsasanay na isinasagawa sa atin pong mga barangay at expected sa mga susunod po ay iba pang mga sektor po ang sasailalim sa mga pagsasanay na papangunahan po ng CDRRMO. And pwede mo na mention, I would like to also thank for the leadership of our mayor para sa pagpayag niya po sa mga ganitong endeavors na ginagawa natin, is reaching out and teaching the barangays na is a shared responsibility for all of us. So maraming salamat po sa ating buting mayor, si Mayor Myla, na who's been supportive of our endeavors sa atin. Okay. Yes, So, yes Doc, at sa mga Efren, no? At yung pong nasagap ko kanina kay Doc Ram, yung pong pagmamalasakit sa kapwa, no? Pagtutulungan at pagpapahalaga ng buhay. Yan po yung kanyang sa kanyang tanggapan, napakaganda. At maraming salamat, Doc, at sana hindi po ito yung huli, no? Na mapag-aano po natin sa ating programa kasama nga Efren. Ito lang po si Kuya TJ Tanod, magandang hapon. ako naman po ang inyong nakasama, Efren Reyes Jr. Bumabati po ng magandang hapon, Tuguegarao. Narito na ang programang pinakaaabangan ng mga Tuguegarawenyo. Programang magbibigay ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano, proyekto at mga serbisyong mas nakikita, serbisyong mas nadarama at serbisyong mas maaasahan. Hatid sa inyo ng pamahalaang panglungsod ng Tuguegarao sa pamumuno ni Mayor Myla Rosario S. Pinque.